Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. 15 katao patay sa salpukan ng tren sa Indonesia. Para sa Boses ng Katotohanan, narito ang ating digital correspondent. Pumalo na sa 15 tao ang mga nasawi sa banggaan ng tren malapit sa Jakarta, Indonesia, na halos lahat ay puro kababaihan. Naganap ang insidente noong Lunes sa Bukasi Timur Station nang bumangga ang isang long-distance train sa likurang bahagi ng nakahintong commuter train. Ang nasabing bagon ay nakalaan para sa mga babaeng pasahero na nagbibigay ng espasyo kontra harassment. Umabot naman sa 88 ang sugatan na agad dinala sa iba't ibang ospital. Ayon sa state-owned railway operator PT Kereta Api Indonesia, ligtas naman ang 200 at 40 pasahero ng long-distance train na sangkot sa insidente. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Kaugnay nito, kinumpirma naman ng National Search and Rescue Agency na natapos na ang rescue operation at wala nang nadagdag pang biktima. Pinakamataas na heat index na naitala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kahapon Martes, April 28. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita Brian Kidzon. Umabot sa 42 Celsius danger level ang heat index sa Tarlac Agricultural University Kamiling Tarlac nitong Martes ayon sa Pag-asa. 4 at iba pang lugar ang napagtala ng damang init na 42 Celsius o mas mataas pa. Subic Bay Zambales, 42 Celsius. Tao Kamiling Tarlac, 42 Celsius. Baler Aurora, 41 Celsius. Iba Zambales, 41 Celsius. Clark Airport, Pampanga, 40 Celsius. San Alfonso, Bulacan, 40 Celsius. Kasiguran Aurora, 39 Celsius. Hacienda Luisita, Tarlac, 39 Celsius. Muñoz, Nueva Ecija, 38 Celsius. Abukay, Bataan, 36 Celsius. Nagbubulgar, Brian Kidzon. Nakiisa si Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Sports sa pagbibigay pugay sa 13th ASEAN Para Games medalist sa official awarding of incentives. At pinuri ang kanilang 134 medal haul na nagbigay karangalan sa bansa. Anya, more than these incentives, know that you have earned the admiration and gratitude of our people. nakiisa si Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Sports sa pagbibigay pugay sa 13th ASEAN Para Games medalist sa official awarding of incentives. Pinuri ang kanilang 134 medal haul na nagbigay karangalan sa bansa. Anya, your victories represent more than podium finishes. They represent perseverance, inclusion, and the triumph of the human spirit. I am proud of each and every one of you. Panalo man o hindi, proud po ako sa inyo dahil panalo po ang buong Pilipinas dahil po sa inyo. Senado, may 26 million pesos budget para sa impeachment trial kay VP Sara. Para sa Boses na Katotohanan, magbabalita Mary Rose Anterio. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may sapat na pondo ang Senado para sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, na siya ring chairman ng Senate Committee on Account, aabot sa humigit kumulang 26 milyon ang maaaring magamit mula sa 27 milyong inilaan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Ayon din sa senador, nasa continuing appropriations ang pondo, kaya maaari pa itong gamitin sa loob ng 2 taon. Samantala, nagpapaalala rin si Lacson sa mga posibleng magsilbing senator judge na pairali ng tamang asal at proseso sakaling umusad ang impeachment trial sa Senado. Nagbubulgar, Mary Rose Santerio. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Meron naman budget yan. Kung kaya naman i-bill ng Senado, pwede naman. Pero kung tutusin, sayang din naman yung magiging budget ng impeachment trial kung hindi pa naman talaga napapatunayan. Dati pa dapat in-impeach yan eh. Napakalaki na nung nakaban ng bayan para na dapat ibigay dun sa mga papublikong serbisyo na dapat nakukuha ng mga mamamayan. Pabor ko talaga sa kanya na ma-impeach siya. Yun ang gusto kong mangyari sa kanya. Kasi yung mga ninakaw niya na sa gobyerno, dapat ibalik niya.
Kyla Estrada nag-post sa kanyang Instagram story na kasama si Danielle Padilla gamit ang kanta ni Justin Bieber na Everything Hallelujah. Ang nabalitang bagong romance ni Danielle Padilla na anak ni Janice de Belen at John Estrada na si Kyla Estrada ay present sa kanyang birthday celebration kung saan naroon din ang kanyang mga pamilya at iba pang close na kaibigan. Nag-post naman si Kyla ng kanyang IG story ng picture nila ni Danielle na may background music na kanta ni Justin Bieber na Everything Hallelujah. Anniversary greetings ni Frankie at Casey para kay megastar Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Sa magkaiwalay na social media post, nagpaabot ng pagbati sina Frankie Pangilinan at Casey Concepcion para sa ika-30 anibersaryo ng pagsasama ni na megastar Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan. Samantala, sa post naman ni Casey, ibinahagi niya ang mensaheng, "Happy anniversary, Kiwi! 30 years deserve an award well earned. Thank you for all the love, the lessons, and for always doing your best for each other all these years. Mom and Dad, with all my love." Makikita rin sa parehong post na nakatag sina megastar Sharon at Kiko bilang pagbibigay pugay sa kanilang matatag na relasyon. Nagbubulgar, Mabel Veron. Ang labanan para sa corona ay lalong umiinit. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Rica Martin. Sa pagpasok ng Shakey's Super League GVIL Rising Star Cup 2026 sa quarterfinals. Napanood ngayong Miyerkules, April 29 sa Lasal Green Hills Gymnasium, nakalahok ang mga future stars ng Philippine Volleyball para makapasok sa semifinals. Nagbubulgar, Rica Martin. From basketballista to milyonaryo. Isang manonood ang naging instant millionaire nitong Lunes sa halftime game ng Abra Solid North kontra sa Batangas City, Tanduay sa MPBL Maharlika Pilipinas Basketball Leagues na ginanap sa San Jose del Monte Sports Complex, Bulacan nitong Lunes. Kinilala ang contestant na si Francis Ablan na taga Ilocos Sur. Nag-uwi si Ablan ng 1 milyong piso mula sa Clutch Time Challenge ng Sports Plus matapos nitong mag-iwan ng sunod-sunod na puntos hanggang sa kanyang final half-court shot sa loob lamang ng 45 segundo. Parang ready na ang Senado, no, para sa impeachment hearing ni VP Sara. Ang dami nila yatang pondo ngayon, no? Kagaya mo, ang dami mong gold yata ngayon. Pero katulad nga po, ako yung isang simpleng mamamayan lamang na nagtatanong no, kung yung budget ng ayon sa mga government officials natin na pinadala sa Prague, 'di ba? Actually, hindi lang naman sila, 'di ba? Yung ating first couple din naman, may mga state visits sila na ginagawa lately, 'di ba? So medyo sabi nga nila, medyo madami ng araw silang napupuntahan, 'di ba? Sana rin tayo, no, makarating din tayo. Sana isa rin. Mamalayo-layo naman. Oo, 'di ba? So tingin ko naman yung budget na yan makakaramdam din tayo niyan. Kasi, di ba, may mga lumalabas nga na nagbibigay na daw sila ng kanilang mga budget para sa iba pang government sa government institution. So, maghintay tayo baka sakali, no? May ayuda. Yes, may ayuda tayo. At yan ang mga boses na nagibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. Ako naman si Michelle Season Tolentino at para sa iba pang mga balita, tumutok lang sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.